po yung ating pong binasa mga kapatid is the story of Joshua and the wall of the Jericho na kung saan paano pinabagsak ng Diyos ang wall of Jericho na ang ginamit ng Diyos na naging pinuno po rito ay si Joshua. Sa lingid sa kalaman ng lahat, si Joshua ay isa sa pinaka masunuring kasama ni Moses at isa po ito sa pinaka mga merong malaking pananampalataya sa Diyos. Ginamit sa mga dakilang bagay at si Joshua din po ang may pinakamaraming kinonquer na mga lupain o mga kalaban na pinanalo po ang mga laban kasama po niya ang Panginoon. At ito po yung first thing o first fight na mangyari po kay Joshua. At ito yung first fight na unang laban mula sa wall of Jericho, mula sa mga taga-Jericho, kung paano pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga Israel, and although sa mga kalaban nito ni Joshua, at even kay Joshua, ipinakita ng Diyos sa unang laban ng kanilang pananakop papunta sa Promised Land, ay hindi sila pinabayaan at hindi sila pababayaan ng Panginoon. Alam niyo po, unang pagdadaanan na lugar bago makarating po sa Promised Land. Ganito po kasi yung story niya. Si Moses, kinuha niya mga Israelites from Egypt kasi ang sabi ng Panginoon, dadalhin sila sa Promised Land. At dumating ang time na 40 years po sila nagpapaikot-ikot sa wilderness, sa desert, and then hanggang tumagal ng maraming generation, ang mga lahi nila Moses, ang mga kasikitaran nila Moses, lahat po yun ay nagkamatay na at itong umusbong na bagong lahi o bagong mga generation nila Joshua. At hanggang makarating sila, bago sila makarating sa Promised Land na sinasabi ng Panginoon, sa Promised Land sa lugar ng Canaan, ay una nilang pagdadaanan ang wall o ang Jericho, na kung saan may malaking wall, may matibay na wall, pinakamatibay at pinakamataas na wall sa Jericho, itong pinabagsak ng Diyos. And now, syempre, ito yung makikita po natin kung paano ang buhay ng isang Kristiyano, not only sa wall of Jericho ang pinabagsak ng Diyos, para makadaan sila Joshua papuntang Promised Land, sa panahon po natin ngayon, may ganun din pong sitwasyon. Maraming pangako ang Diyos sa buhay mo, maraming pangako ang Diyos sa bawat isa po sa atin. And the end of this life, sa buhay po natin dito sa mundo, ay may matinding pangako at malaking pangako ang Diyos sa langit na walang hanggan. Amen? Amen. Maraming Kristiyano ang minsan hindi nakaka-receive ng promise. Why? There is a wall na nakahadlang. May mga wall na minsan hindi natin napapabagsak nung tayo mananampalataya. Hanggang sa panahon po natin ngayon, yung wall na yan, nananatiling nakatayo, yung wall na yan, hindi mo napapabagsak, hanggang dumating sa panahon, ikaw na lang yung pinabagsak. Amen? So let us talk about the break down the walls with faith. Common kasi ang salita, pababagsakin ko ang mga wall sa pananampalataya. Sa pananampalataya, sa bawat pananampalataya, may mga wall. Pero gamitin natin yung salita, pababagsakin natin ang mga wall na nagiging hadlang gamit ang pananampalataya. Hello? Dami na pong mananampalataya pinabagsak po ng mga nagiging hindrance sa buhay po natin. Sa halip na silang manalo, sila'y nawala. Sa halip na sila'y makikipaglaban, sila'y natalo. So, gamitin natin yung faith na meron tayo. Gamitin natin yung ibinigay ng Diyos na pananampalataya. Kagaya nila Joshua, mga kapatid, hindi sila gumamit ng kahit anong armas. Even sila ay mga soldiers. Hindi sila gumamit ng dahas, hindi sila gumamit ng kanilang lakas. Ang ginamit po nila, yung pamantayan at instruction lang ng Diyos. Sa buhay natin ngayon, hindi natin magagamit yung galing mo. Sa buhay natin ngayon, hindi natin magagamit yung alam mo, yung yaman mo. Ang gagamitin natin, yung instruction mismo ng Diyos. Amen? Kaya nga paalala ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, and thou shalt meditate therein day and night. Why? Sapagkat ang salita ng Diyos, isang pinakamatibay na sandata sa pagharap natin sa iba't ibang pagsubok. And those wall na nagiging hindrance kung bakit hindi ka lumalago. May mga wall dyan kung bakit hindi ka nagpapatuloy. May mga wall dyan kung bakit marami tayong kapatiran na hindi na nagtutuloy. May mga wall na minsan nakatakip, may mga wall na minsan nakahadlang para hindi ka magpatuloy sa paglilingkod. So this time, today, or tonight, mga kapatid, let's break down the walls with faith.
Are you ready? Are you ready, members? Are you ready, church? Now, these are the things na kailangan po nating maintindihan, kagaya po ni Joshua. So, kung minsan, kung may pinangahawakan si Joshua, that is the Lord God na nagbibigay ng instruction, walang pinagkaiba sa panahon po natin ngayon. Sapagkat ang Diyos laging nag-i-instruct, laging nagre-remind, laging nagtuturo. Ang kailangan na lang natin, kagaya ni Joshua, ay ang mag-response sa ipinag-uutos ng Panginoon. Now, break down the walls with faith, kagaya ng nangyari po kay Joshua. So, there are 5 walls that hinder Christians and break down their faith. Isa sa mga bagay po na may mga walls sa buhay ng Kristiyano na nagiging hadlang at nagiging hindrance para hindi ka magpatuloy. Sa halip na ikaw ang magpabagsak sa mga hadlang na yan, ikaw yung pinabagsak. Sabi ng iba, kaya ko po ito, Pastor. I'll do my best para maglingkod sa Panginoon. Kaya ko ito, Pastor. Lagi akong power sa paglilingkod, Pastor. I can do all things through Christ. Aba, gumamit pa ng verse. Pero asa na po ngayon, yung mga taong nagsasabing, I can do all things through Christ. Why? Sabagat nakikipaglaban sila, humaharap sila sa mga paglabanan na minsan gamit nila yung sariling lakas lang nila. Amen? Sariling kakayahan lang nila. Kaya the end of their journey, mga kapatid, natatalo sila. So, gawin po natin, o alamin mo na natin, what are those wall na minsan nagiging hindrance or hinder ng maraming Kristiyano kung bakit nagiging nabe-break down or bumabagsak ang kanilang pananampalataya. Ito po yung mga hadlang. At minsan to check para alam po natin na baka iilan po dyan yung mga nagiging hadlang po natin bilang sa mananampalataya. Number 1 is the wall of worldly distraction. We need to break down that wall sapagkat marami na pong pinabagsak ng mundo, marami na mga pinabagsak ng worldly distraction, ang dami na mananampalataya na wala sa Panginoon. Kaya natin na kaya nating mamuhay na nasa mundo at kaya rin natin gawin ang kalooban ng Diyos. Mahirap pong gawin po yun kung ang attention mo, ang oras mo, ang focus mo, even yung dreams and plans mo ay nakafocus lang sa mundo. Darating ang araw, ilalayo ka sa Diyos. So we need to destroy, we need to break down that wall, mga kapatid, yung worldly distraction. Sapagkat ipinaalala na po yan ng Book of John, in 1 John chapter 2, verse 15, huwag mong mahalin ang mundo, even yung mga bagay sa mundo. Sapagkat kapag minahal mo ang mundo, pag sinabi pong huwag mong mahalin, hindi ibig sabihin huwag ka nang tumingin. Hindi ibig sabihin huwag ka nang humipo, huwag ka nang gumawa, huwag ka nang gumamit ng pera. Hindi po ibig sabihin yun. Pag sinabing love not the world means huwag kang magbibigay ng atensyon, ng napakaraming atensyon. Baka minsan ang puso mo ay wala na sa Panginoon. Hello? Mahal ka pera. Subukan mo nga pumunta sumakay ng jeep, tapos sasabihin mo lang, mahal ka ng Diyos, yun lang pambayad ko. Niligtas ka ng Diyos, yun lang ang bayad mo. No. Mahalaga ang pera, mahalaga ang trabaho, mahalaga ang pag-aaral. Pero ang sinasabing love not the world, huwag mo mas mahalin ang mundo, mahalin ang trabaho mo kaysa sa Diyos. Pag mahal mo, binibigyan mo ng oras. Pag mahal mo, binibigyan mo ng attention. Pag mahal mo, binibigyan mo ng effort. At lahat na dapat sa Panginoon, napupunta na sa mundo. So, that is the worldly distraction na huwag mong hayaang mawala ka. Why? Sabi nga sa verse 16 po ng 1 John 2:15, sapagkat ang meron sa mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, lahat po yan, igaling sa mundo, pan-distract po yan sa mga Kristiyano para mawala sa atensyon para sa Panginoon. Amen? We need to break down that wall. Worldly distraction. Huwag po tayong magpakapante, mga kapatid, sapagkat gagamitin niya ng Diablo para ilayo ang attention mo at ang focus mo sa Panginoon. Number 2, the wall of doubt and fear. Sometimes, maraming nawawalang Kristiyano because of that wall na nagiging hadlang. Magsisimba ba ako? Totoo bang pananampalataya dyan? Tama ba ang tinuturo dyan? Sabi nga dito, nakapitbahay ko, hindi naman mahalaga ang magsimba sapagkat ang Panginoon kahit saan nandoon. Sipin mo yung mga doubt and fear. Maglilingkod ako, totoo bang may Diyos? Totoo bang nakikita tayo ng Diyos? Sa dami natin nagpipray, maririnig ba tayo ng Diyos? Yung mga doubt and fear, mga kapatid, nagiging reason ng mga maraming Kristiyano para lumayo sa Panginoon.
Madaming verses. Totoo ba itong mga verses na ito? Minsan sinasabi nila, totoo ba ito na powerful ba itong Bible? Ba't kailangan itong i-keep ang salita ng Diyos? Totoo ba ang salita ng Diyos? Yung mga doubt and fear, mga kapatid, nagiging dahilan po yun para minsan yung tiwala mo na dapat 100% sa Panginoon, mas malaki pang tiwala mo sa sarili mo kaysa sa Diyos. Kawalan niyo po ang delikado sa taong malaki ang tiwala sa sarili, hindi na marunong dumepende sa kakayanan ng Diyos. Bago mag-pray, nag-worry muna. Bago humingi ng permission sa Panginoon, ginawa mo na lahat ng paraan. So that's the thing ng maraming mga Kristyano na bumababa ang paniniwala sa Panginoon because of doubt and fear. Ano sabi ng Bible? We walk by faith. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, walk by faith, not by sight. Sapagkat yung nakikita po natin, marami pong nakakatakot dyan. Yung tinitingnan mo, yan ang nagpo-produce para matakot ka, para magduda ka, yung mga tinitingnan mo sa mundong ito. Amen? Amen. Pero ang sabi niya, Apostle Paul, walk by faith. Sapagkat ang faith, mga kapatid, hindi nakikita ng iyong mata. Pero kahit hindi nakikita ng iyong mata, naniniwala ka na merong supernatural na ginagawa ang Diyos, even hindi mo pa nakikita. That is the faith. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya lumakad po tayo na may pananampalataya. Yung pag meron kang pananampalataya, isiniset aside mo yung takot. Isiniset aside mo yung pangangamba. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung saan yung wall of doubt and fear, isa sa reason why kung bakit maraming Kristiyano ayaw maniwala sa prayer meeting. Hello? So prayer meeting, maraming nagpe-pray para sa iyo, para pagpalain ka. Yung pinagpala sila, hindi nila alam na prayer lang ang reason kung bakit sila pinagpapala. Prayer lang ang pinaka-way para sila i-proteksyonan ng Diyos. Sila iingatan ng Diyos. Prayer lang ang mahalaga. Amen? Ang problema ng tao, gusto yung blessing. Ayaw yung pinakasusi ng blessing. Kaya kung ikaw naniniwala sa Panginoon, maniwala ka sa prayer meeting. Kung ikaw naniniwala sa blessing, maniwala ka sa prayer meeting. Sapagkat bago ka pagpalain ng Diyos, you need to ask Him. You need to, kailangan mo humingi muna sa Panginoon by prayer. Amen? Kaya, mapalad ka kung ikaw ang nananalangin para pagpalain ng iba. Amen? Mas, it's better to give than to receive. That is the wall of doubt and fear na minsan, nawawala tayo sa mga iba't ibang ministry, nawawala tayo sa pagpupursige para sa Panginoon, sapagkat there is a doubt and fear na inilalagay ng Diablo para tayo huwag magtiwala sa Panginoon. Number 3, the wall of simple habits. Naniniwala ang tao, kaya ko namang mag-serve kahit may tinatago akong bisyo. Kaya ko namang mag-serve kahit may tinatago akong kasalanan. Why? Hindi naman nakikita ni Pastor. Pag nakita ni Pastor, pwede ko namang itanggi na minsan ko lang namang ginagawa. Minsan yung ganong pamantayan ng isang Kristiyano, isa po yun sa reason kung bakit yung wall na yan hindi matibag-tibag. Bakit? Minamahal mo. Iniingatan mo. Sa halip na tanggalin mo, itinatago mo. Alam mo mga bagay, pag tinatago mo lang, pwede mong buksan balang araw. Pag tinatago mo lang, pwede mong balikan balang araw. Pag tinatago mo lang, pwede mong gawin balang araw. Pero ang sabi ng Bible, forget those things which are behind, kalimutan mo, itapon mo, iwanan mo, layuan mo, and then palitan mo. Sapagkat hanggat hindi mo papalitan ang lumang pagkatao, ibabalik mo rin din yan hanggang sa buhay mo ngayon. Amen. We need to destroy that wall of simple habits. Alam niyo simple habits? Ang isang kasalanan, hindi po yung magiging kasalanan ng hindi mo agad yan makikita na kasalanan. Minsan, nagiging habit mo muna yan bago yan magtutuloy-tuloy na nagiging hindi mo na siya maiwan-iwan. Why? Sinisimulan mo at pinagpapatuloy mo at inaraw-araw mo. That is the time na minsan ang hirap ng bitawan. Nasasanay ka na. Yung mga simple habits, even maliit o malaki, magiging kasalanan at kasalanan pa rin po yan sa Panginoon, sabi ng iba. Yung pagsisinungaling mo po ba kasalanan? Opo, kasalanan po yan. Kasi darating ang araw, yung maliliit na kasalanan sa malaking kasalanan sa Panginoon, iisang kasalanan. Pero minsan, akala natin, yung pagsisinungaling ay simpleng kasalanan. Pwede namang maging habit, minsan-minsan. Alam niyo po yung habit ay magiging kasanayan mo yan. At kapag naging kasanayan mo yan,
magiging pamumuhay mo yan. Amen? Kung yung mga wall na yan, ang magiging reason kung bakit hindi ka makarating sa promised land, yan ang magiging reason kung bakit hindi mo makamit yung promises ng Panginoon. You need to destroy that wall. Amen? Wall of simple habits. Sometimes, ang mga simple habit, masarap, masaya, at ang hirap bitawan sapagkat nare-relax ka, pero hindi mo alam, minsan, sinasaktan natin ang Diyos sa tuwing ginagawa po natin ang mga bagay na yan. Anong sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Kaya may mga blessing na dapat ibubuhos ng Diyos sa iyo, but you are not deserving sa blessing. Amen? May ipine-prepare ang Diyos na pagpapala, pero hindi ka deserving sa pagpapala. Why? Meron ka pang tinatagong kasalanan. May mga position sa church na pwedeng ilagay sa iyo, may mga authority sa church na pwedeng ibigay sa iyo, may mga ministry sa church na pwede ka magpagamit, pero hindi ka nakakapagpagamit. Why? Guilty ka sa sin na hindi mo mabitaw-bitawan. You need to destroy that wall, mga kapatid. Kasi balang araw kapag hindi mo na-destroy yan, ikaw ang i-destroy yan. Ang maliit na kalawang, pag hindi mo tinanggal sa bakal, darating ang araw, mabubulong ka. Kung ikaw yung bakal. Amen? Yung anay, kahit ang liit-liit ng anay, ang laki ng haligi, ang laki ng poste, kaya niyang pabagsakin. Why? Paunti-unti, habang tumatagal, kaya masirain. Kaya yung mga simple habit, tanggal po natin. Yan yung mga wall ng pananampalataya na minsan, nasisira na nakakawasak po, nagiging hadlang para hindi ka maglingkod. Number 4, the wall of childish attitude. Ito yung bagay na pag-aaralan natin sa Sunday. At about sa childish attitude, isa po yan sa nagiging wall ng maraming Kristiyano. Kung bakit ang ganda ng mensahe ng Panginoon, hindi man lang mag-sink in sa puso at isipan mo. Why? Sapagat hindi ka mature enough para i-absorb yung salita ng Diyos. Hindi ka namumuhay as a mature Christian. Why? Yung mga salita ng Diyos is sapat para lumago ka. Ang salita ng Diyos is sapat para mag-grow ka sa pananampalataya. Pero ang problema, hindi mo ina-absorb. Ang problema, hindi mo inuunawa. Ang problema, hindi mo nauunawaan ng lubos. Why? Namumuhay tayo sa pagiging isip batang attitude. Marami pong Kristiyano gano'n. Malaki na, mature na, pero hindi nagbubunga. Malaki na, matagal na, pero wala pang alam sa salita ng Diyos. Matagal ng Kristiyano, matagal na nagsisimba, matagal na nakikinig ng salita ng Diyos, pero until now and then, sila pa rin. Until now and then, hindi pa rin alam paano i-memorize ang verse. Baka hanggang ngayon, ang memorize verse, John 3:16. Baka hanggang ngayon, ang verse mo, Genesis 1:1. Pinaikli mo pa, Jesus, John 11:35. Jesus wept. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi ko sinasabing pag matagal ka ng Kristiyano, marami ka nang alam na verse. Ang sinasabi ko, kapag matagal ka ng Kristiyano, dapat yung salita ng Diyos nagmamanifest na po sa atin. Dapat yung salita ng Diyos na ipapamuhay po natin. Amen? A childish attitude, mapag-aaralan po natin na mas malinaw po yan this coming Sunday, kaya huwag po kayo mawawala. Isa po yan sa mga wall kung bakit maraming mga Kristiyano, sabi nga ni Apostle Paul, when I was a child, sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 11, when I was a child, I spake as a child. When I was a child, I understood as a child. When I was a child, I thought as a child. Kung nung ako'y bata pa, nagsasalita ko na parang isang bata. Nakakaunawa ko na parang isang bata. At kapag nag-isip ako, gaya ng isang bata. Pero nung ako ay naging isang enough na lalaki na or became a man, I put away childish things. Kasi ang bata, sensitive, ang bata, matampuhin, ang bata, palaaway, ang bata, hindi marunong mag-appreciate, ang bata ay talagang mahilig magyabangan, ganoon ang mga bata. At ang bata po, hindi nabibigyan o hindi sapat na gawin ang mga responsibilidad. They are irresponsible sa mga bagay-bagay. Why? Because they are child. We need na maging mature as a Christian. That wall, yung mga wall na yan,
We need to destroy that wall, mga kapatid. Isa po yan sa minsan nagmamanifest sa maraming Kristiyano. Amen. Amen. And the last wall na minsan kailangan mong basagin at tanggalin sa buhay mo, the wall of a prideful heart. Yan ang wall na nagiging ipinamuhay ni Lucifer, mga kapatid. Kung bakit siya binagsak rito sa lupa? Because nagkaroon siya ng prideful heart. At hindi niya yung di-destroy sa halip, lalo niyang pinalago at pinamana sa marami. Until now and then, sa ating mga Kristiyano, meron ganitong pag-uugali, yung prideful heart. So, kailangan natin basagin po yan. Kailangan po natin i-destroy po yan sapagkat kapag may prideful heart ka, ikaw yung taong mahirap turuan, ikaw yung taong matagal lumago, ikaw yung taong mayroon kang maraming mga kaaway sapagkat meron tayong tinatawag ng prideful heart. Kailangan natin tanggalin, kailangan natin iwala, kailangan natin iwaksiwain sapagkat maraming mga blessing na dapat ibibigay ng Diyos sa iyo, but you are not deserving. Why? Sapagkat meron kang masamang puso, meron kang mapagmataas na puso. At kailangan pa natin tanggalin yan as a Christian. The wall of a prideful heart. Sapagkat ang Panginoong Jesus, siya na yung nagkatawang taong maraming alam, siya na yung nagkatawang taong maraming wisdom, siya na yung nagkatawang tao na nagagawa niya ang lahat ng bagay, pero ang pagiging mayabang hindi niya nagagawa. Ang tao, walang kahit anong bagay na ipagmalaki, walang kayang ipagmalaki sa Panginoon, pero nagmamayabang. Isipin niyo po, ganun na ganun ang puso ng tao. Ano sabi ng Bible? James chapter 4 verse 10, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos? Gusto mong iangat ka ng Diyos among the other people? Gusto mong itataas ka ng Diyos? Gusto mong malagot ang Diyos sa iyo? Mamuhay ka na may humble heart. Pero kung gusto mong magalit ang Diyos sa iyo, gusto mong i-down ka ng Diyos, mamuhay ka na may humble heart. So you need to live as a humble heart person, mga kapatid. Now that's the wall na minsan yung blessing ay kailangan na sana marireceive mo, pero hindi ibinibigay. Kaya yung mga wall na ito, kagaya ni Joshua, bago sila makarating sa promised land, bago nila marating yung Canaan, meron silang pagdadaan ng wall of Jericho. At ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, i-destroy itong wall sa pamagitan ng mga instruction na itinuturo ng Diyos kay Joshua. Now, kung nakita natin ang mga wall na kailangan natin i-destroy, kailangan natin i-break down, kailangan natin i-break through, what are the things naman para magawa po natin i-break down yung mga wall? Ito po yung pag-aaral natin pangalawa. Steps on how to tear down the walls like Joshua's did. Kasi yung ginawa kasi ni Joshua, siya lang po yung natatanging ginamit ng Panginoon para magpabagsak ng isang wall, ng napakalaking wall, pero pinabagsak sa pamagitan na hindi sila gumamit ng maso, hindi sila gumamit ng bulldozer, wala sila ibang ginamit na lakas, kundi yung tiwala lang at pananampalataya sa Diyos. There are the things. Ito po yung number one. Listen, ano ginawa nila Joshua? Number one, listening and believing God's instruction. Ano ginawa ni Joshua? In Joshua chapter 6 verse 2, and the Lord said unto Joshua, sabi niya, eto, ibinigay ko sa iyong mga kamay ang Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. Ibig sabihin po, mga kapatid, ipinagkatiwala na ng Diyos, bago pa sila, nung nakita pa lang nila ang wall of Jericho, alam na ng Diyos na na kaya nilang lampasan iyon, at alam ni Joshua na gagawin ng Diyos ang mga bagay-bagay. Wala na silang gagawin, kundi ang Diyos na lang ang bahala, sapagkat alam ng Diyos yung tagumpay ibibigay sa kanila. Yun ang masarap kapag meron kang Diyos. Kailangan mo nga lang makinig, kailangan mo nga lang maniniwala, kailangan mo nga lang sumampalataya sa instruction na ibibigay ng Diyos. Even hindi mo man maintindihan, pero alam mo ang Diyos ang nagsalita. Alam mo na ang Diyos ang nagbibigay ng instruction. You need to follow, you need to listen, you need to believe. Kung gusto mong may mangyaring maganda at gagawa ang Diyos na maganda sa buhay mo, marunong ka dapat makinig at manampalataya sa kayang ituro ng Diyos sa atin. Amen po? Amen. Alam niyo po, it's easy for us to listen, but it's
hard for us to follow. Maraming Kristiyano, ganun. Doubt makes us hesitate to do something on what God's instruction. Marami tayong kayang gawin, madali sa ating makinig, pero ang hirap sumunod. Why? Kasi yung doubt ang nagtutulak sa atin para ma-hesitate po tayong gawin yung ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga sa atin, kailangan natin yung mga wall ng doubt, tanggalin natin yan. Sapagkat maraming blessing, maraming gagawin ng Diyos, pero hindi nangyayari. So, we need to follow, we need to listen po sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. Lahat po ng instruction ng Diyos, paano ka lumago, lahat ng instruction ng Diyos, paano ka magtagumpay, paano mo malampasan yung mga temptation, trials, and tests, nasa Biblia na. Ito yung instruction ng Diyos na magtuturo po sa atin ng tama. May nagtuturo, may nagpapaliwanag, may nagpapaunawa, ang kailangan mo nga lang makinig. Amen? Makinig at manampalataya sa instruction na ginawa ng Diyos. Kung si Joshua kaya, sabi ni Joshua, Lord, hindi kami gagamit ng mga bomba niyan, Lord. Hindi ba kami gagamit ng malalaking mabibigat na bagay para wasakin yung wall, Lord? Pwede siyang magdahilan, pwede siyang mag-reason, pwede siyang sabihin, Lord, paano mangyayari yan, Lord, na ang lalaki ng wall, paano kami makadaan? Wala po siyang reklamo. Naniniwala siya, nananampalataya siya sa instruction na binigay ng Diyos sa kanya. Dapat ganun po tayo. Kailan naman tumatagal yung blessing, ang dami nating complaint, ang dami nating reklamo, ang dami nating mga murmuring sa halip na mabilis sa ating makinig lang at sumunod at manampalataya. Sa halip na manampalataya, mas marami sa ating reklamo. Amen? Kaya tayo natatakot sa mga bagay-bagay. Sabi sa James, but be ye doers of the word and adherers only. Why? Kung makikinig ka sa salita ng Diyos, ipamuhay po natin. Kailangan mong sampalatayanan, kailangan mong ipamuhay, kailangan mong ipakita na yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pakikinig, yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos, nakikita sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Amen? Amen. Kaya yung mga wall, mananatiling nandyan lang kung wala kang alam at wala kang sinusunod na instruction ng Diyos. Number 2, ang sabi po dito, ano pa ginawa ni Joshua? Following God's command with discipline. Nung siya'y sumunod po sa salita ng Diyos, makikita niyo po sa verse 3, then din po sa verse 3, ang sabi po dito, at yung liligirin ang bayan, isa po dito, and you shall compass the city, and you all men war and go round about the city once, thou shalt do in 6 days. Ang sabi po dito, iikutan mo yung city sa isang araw, isang beses. At gawin niyo po ito ng 6 na araw. Isipin niyo po yung instruction. Pwede naman sabihin ni Joshua, Lord, pwede bang 10 na lang? O Lord, pwede bang 2 na lang? Lord, nakakapagod naman, 6 na araw, paulit-ulit. O kaya Lord, ganito na lang Lord. Sa isang araw Lord, gawin namin ng 5 para pwede namin i-adjust yung araw ng 6 days. Hindi na 6 days Lord, 3 na lang. Pwede naman ganun. Pwede gawin natin shortcut. Pero ang utos ng Panginoon, meron pong pagsunod at may pagdidisiplina. Ang salita ng Diyos sa ating mga kapatid, hindi po kailangan na sa unang pakinig mo, kailangan marinig mo lahat ng maraming verses. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, hindi mahalagang marami kang alam na verses, hindi mahalagang marami kang naisulat sa notes mo ng mga verses. Ang kailangan mo lang na ipamuhay araw-araw yung mga verses na naririnig mo. Amen? Kapag nag-pray ka, hindi kailangan pahabaan. Ang prayer po, kailangan walang patid, sabi ng Bible. Amen? Kapag nagbasa, kapag ikaw ay magpapakita ng kabutihan, hindi lang once a day. Gusto ng Panginoon, araw-araw, sa bawat araw na tayo nabubuhay sa mundo ito. Kaya maraming instruction sa Bible na minsan, kailangan ipamuhay natin ng continue. May disiplina. Hindi yung okay ngayon, malakas ngayon, bukas, bagsak. Power ngayon, on fire ngayon, bukas, lobat. Hindi po mahalaga sa Diyos ang galing mo na ginawa ngayong araw. Ang tinitingnan ng Diyos kung kaya mo bang tumagal. Kung kaya mo bang magpatuloy. Even may mga circumstances, even may mga badly situation or mahihirap na sitwasyon sa buhay natin dumadating. Isang bagay po yun na makita natin na yung instruction ng Diyos kay Joshua, may disiplina. Umikot kayo ng isang beses ang araw, pagkatapos po noon, gawin niyo sa 6 na araw. At sinunod po nila ito mga kapatid. Meron sila listening and believing God's instruction,
Pangalawa, meron silang tinatawag na following God's command with discipline. Gusto mo yung mga wall sa buhay mo mawasak? Gawin mo at sundin mo ang ipinag-uutos ng Diyos na may disiplina. Amen? And number 3, mga kapatid, keep on fighting with God's presence. Huwag kang makikipaglaban na ikaw lang mag-isa. Sapagkat wala kang kakayanan na labanan yung ating kaaway sa espiritual. Marami tayong kaaway, malakas yung ating kaaway, hindi mo nakikita yung kaaway tapos nakikipaglaban ka mag-isa. Talo ka talaga. Ang kailangan mo nga lang, makipaglaban ka kasama ang presensya ng Panginoon. Paano po tayo makikipaglaban kasama ang presensya ng Panginoon? And every time, kung laging may kaaway, and every time na gumagawa ang diablo para atakihin tayo, every time, huwag kang lumayo sa Diyos. Amen? Every time, huwag kang humiwalay sa presensya ng Panginoon. Kagaya nila Joshua. According sa Joshua, tingnan niyo po ito. Sabi ko dito sa Joshua 4:8. And the seventh priest, isa po ito sa instruction ng Diyos. Ang sabi niya ng Panginoon, and the seventh priest shall bear before the ark. Alam niyo yung ark na ito is the ark of the covenant na minsan bitbit po yan lagi ng mga Israelites. At yung ark na yan ay nagsisimbolize that the presence of God ay nandiyan. Lagi nilang kasama. And those mga taong nagdadala po yan, mga kapatid, ay isang bagay na nag-iingat sa Ark of the Covenant. Isang bagay po yan bilang mga Kristiyano. Kailangan yung presensya ng Panginoon, even tayo nakikipaglaban, huwag kang humiwalay sa Panginoon. At alam niyo po, ang Panginoon hindi naman nahiwalay sa tao. Ang tao nga lang luwalay sa Panginoon. Amen? Ang pangako ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. Pangako po niya yun sa lahat ng mga anak na nagtitiwala po sa kananampalataya po sa Panginoon. Kaya lang mukhang akala mo, iniiwanan ka ng Diyos, lumalayo ka kasi sa Diyos. Amen? Amen? Hindi mo kinakausap ang Diyos. Nakikipaglaban ka sa mundong ito na hindi mo kasama ang Diyos. Victory comes when God's presence is with us. Gusto mo lang matagumpay na buhay. Gusto mong every time na makikipaglaban ka, mananalo ka, isama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon. We don't fight alone because God goes before us and He leads us or He leads the battles. Every time na tayo nakikipaglaban sa spiritual na pagkikipaglaban, kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya imposible sa Kristiyano na magiging talunan kung kasama mo ang Panginoon. Hindi ka naman iiwanan ng Diyos. Lumalayo ka na. So, kailangan mo lang ayusin yung iyong intimate relationship sa Panginoon. That's the thing na ginawa ni Joshua, mga kapatid. Mawala na yung pagiging leader niya. Mawala na yung pagiging galing niya sa sundalo. Mawala na yung marami niyang tauhan. Mawala na ang anumang bagay na meron si Joshua. Huwag lang mawala at huwag lang humiwalay sa kanyang Panginoon. Sapagat ito yung unang laban na ginawa ni Joshua. Until sa mga laban pa niyang sumusunod, hindi siya humiwalay sa Panginoon. Kaya yung panalo, nararanasan nila kapag kasama nila ang Panginoon. Now, number 4 things na ginawa ni Joshua, trusting God's process and timing. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, pagsunod natin sa instruction ng Diyos. Minsan, ngayon, hindi mo maintindihan, Lord, bakit ito yung ituro mo sa akin, nasa mahirap akong sitwasyon. Lord, bakit ito yung pinapagawa mo sa akin, mukhang hindi ko maintindihan. Lord, bakit ito kailangan kong gawin, mukhang malabo pa po sa aking pangunawangan ito. Pero sometimes, kailangan mo nga lang magtiwala, sapagkat ang Diyos may tamang proseso at may tamang panahon para mangyari sa iyo ang mga bagay-bagay. Trusting God's process and timing. Bakit sinabi pa ng Lord na umikot ka ng 6 na araw, sa isang araw, isang beses kang umikot dyan sa city na yan. At pagdating ng 7th day, ay ipagkakalob ko sa iyo yung sinabi kong pababagsakin ko yung wall. Tingnan niyo po yung Panginoon. Merong process, meron din po siyang timing. Hindi mo kailangan lumabas sa proseso na gusto ng Panginoon. Hindi mo kailangan pangunahan yung proseso na gusto ng Diyos. Sapagat ang Diyos may tamang proseso, you need to follow that process. Huwag kang shortcut. Maraming Kristyano kasi gusto ng shortcut eh. Kaya napapahama, kaya nawawala. So, kailangan mo lang antayin, sundin ang proseso at antayin yung timing na ibibigay ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Yan ang ginawa ni Joshua, mga kapatid.
Bakit yung victory, hindi nila na-receive in one day? Bakit nare-receive nila in 7th day? Hindi po kasi minsan, pag nag-pray ka ngayon, on the spot ibibigay ng Diyos. May timing na ibinibigay ng Diyos sa bawat panahon. Sabi nga, in every season, a time to every purpose under the heaven. Sabi sa Ecclesiastes 3:1. Hindi porket nasa matindi kang pinagdadaanan. Pag sinabi mo, Lord, tanggalin mo naman sa akin yung problema, Lord. Hindi pa tapos si Lord. Hindi pa tapos si Lord na iproseso yung buhay mo. Hindi pa tapos si Lord na patibayin ka pa ng higit. Abay, hindi po porket hindi ka pinakinggan, walang Diyos na nakikinig. Sometimes, pag nag-pray ka ngayon, kung hindi agad sumagot si Lord, you need to pray again, malay mo, meron pang gustong i-prove sa Diyos, ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mo nga lang na antayin yung proseso ng Diyos. Lord, lilipat na sa ibang bansa yung crush ko, Lord. Sino ba talaga kalooban ko, Lord? Minsan, pinapangunahan natin si Lord. Kasi iniisip natin, baka Lord, mawala na siya, Lord. Aalis na, Lord. Kalooban ko ba talaga siya, Lord? Gusto ko siya, Lord. Kaya minsan, nauuna natin kinuha yung will natin kaysa antayin yung will ng Panginoon. Trust in God's process and timing. Amen? Amen. Kaya kung tayo kaya si Joshua sa kalagayan po nila na yun, ang sabi na Panginoon, may tingin kayo, siguro, hindi kaya mapapagod kayo. Hindi kaya unang araw, pwede ka na makaramdam ng pagod. Pangalawang araw, makakaramdam ka ulit ng, sasabihin mo kaya pangatlong araw, totoo ba kaya ito? Yung una, naniwala ka ba? Pangatlong araw, habang nagpaikot-ikot kayo sa city, sasabihin mo, mananalo kaya tayo dito? Tawag yan? Mangyayari kaya yung sinabi ng Panginoon? Baka nagduda ka na. 5 araw, umiikot-ikot ka. Sabi ni Lord, pag 7 araw, ibibigay sa amin to. Totoo kaya yun? Mangyayari kaya sa maraming Kristiyano. Minsan kasi, yung paulit-ulit mong umaattend ka, o paulit-ulit na nagpipray ka, meron kang ipinapanalangin kay Lord, pero habang nagpipray ka, parang mukhang walang nangyayaring maganda sa buhay mo. Sa halip na gumanda, lalong tumindi ang problema. Tanong ko po sa inyo, magpapatuloy ka? Ang ating tema, still standing and still serving sa Panginoon. Kapag sa tagal na paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, baka magdududa ka na sa Panginoon. Kaya kailangan, meron kang alam that God have a process. God has a process na kailangan mong sundin. At God also has a right time para mangyari yung mga bagay. Amen? Amen. God's plan is not always instant. It involves process and timing. Sometimes, He requires us to wait and follow step by step before the victory comes. Minsan ganun si Lord eh. Mayroong step by step. Bago po lumabas sa Egypt, ang mga Israelite, may siyang step 1. Nagpalagay po siya ng mga iba't ibang plague. Pangatlo, basta marami siyang ibinigay, pinabalik-balik si Moses. Maraming mga steps. Ganon din kay Noah. Bago niya pinagawa ang buong arka, meron silang step-by-step na planning. Ganon din kay Abraham. Ganon din sa kila Moses. Maraming way ang Panginoon na ginagawa, pero ang gusto niya, yung step-by-step. Yung merong pagsunod sa salita ng Diyos. Merong pagsunod sa Panginoon. Sapagkat sa pagsunod, nakikita yung pananampalataya mo sa Kanya. Right. Amen? Amen. Ba't kailangan bago ka pagpalain, humingi ka muna sa Panginoon? Bakit bago ka pagalingin, humingi ka muna sa Panginoon? Alam naman ng Diyos yung mga bagay na ating hinihiling. Amen? Amen. Ang gusto ng Diyos, marunong ka sumunod. Ang gusto ng Diyos, mag-antay sa tamang panahon kung kailan yung right time na binibigay ng Panginoon. Amen? Amen. At yung nangyari po kina Joshua, matapos sila nagpaikot-ikot sa loob ng 6 na araw. And then, inantay nila yung right time. Meron pang sinabi ang Panginoon na kapag narinig na ang ganito, kapag narinig na ang pagtunog ng ganito, trompeta, sabay-sabay, sumigaw. Isang timing na inutos ng Panginoon. There is a process and this is the right time na ibibigay ng Panginoon ang wall of Jericho. And the number 5, the last verse na ginawa po ni Joshua, mga kapatid, shouting in faith and expecting victory. Isipin niyo po 6 na araw, paikot-ikot sila once a day. And in the 7 days, ang sabi ng Panginoon, sumigaw kayo. At babagsak yung wall ng Jericho. Iisa po yun na kapag ginawa ng mga tao, kapag ginawa nila Joshua, it means naniniwala sila sa ipinag-uutos ng Panginoon. Naniniwala sila na yung victory, marireceive nila.
At yung pagsigaw po nila mga kapatid is the sign na sila'y nanalo pero hindi pa nila na-receive yung blessing pero nagpapakita na sila ng pananampalataya sa Panginoon. Amen? Minsan nagtao ganito, bago mag-take you kay Lord, gusto mo na blessing. Bago ibigay ni Lord, ibigay mo na ni Lord bago ka magpasalamat sa Kanya. Bago ka magpakita ng pasasalamat sa Diyos. Gusto mo na nakita mo na, na-receive mo na. Hindi po ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya is thinking in advance. Hindi mo pa na-receive, papasalamat ka na. This is the thing na ginawa nila Joshua. All the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall. Bago po bumagsak yung wall, sumigaw sila. At yung sigaw nila is ang sigaw po ng tagumpay. Amen? Amen. Kaya mo ba sabihin, Lord, pinagaling mo na ako. Tapos may cancer ka pa. Lord, may pera na ako. Pero pagtingin mo sa wallet mo, walang laman. Kaya mo ba sabihin yun? Na Lord, thank you Lord. Pinagpala mo ako, tapos kakatanggal mo na sa trabaho. May mga ganun times. Diyan makikita yung pananampalataya mo sa Diyos. Kung paano ka magpapasalamat even nasa bad situation ka. Amen? Amen. Victory comes when we act in faith even before we see the result. Kahit hindi mo pa nakita yung result, pero nagpapakita ka na ng pananampalataya sa Diyos. God instructed them to shout, and not after the wall fell, but before it happened. Hindi sinabi ng Panginoon, pagbagsak, sumigaw kayo kasi nagawa ko na. Hindi po. Ang sabi ni God, sumigaw na kayo bago pa babagsak. Pag sinabi ni Lord, pinagaling ka na, kahit mukhang hindi pa nagpagaling, magpasalamat ka na sa Diyos. Amen? Pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, magpasalamat ka na sa Diyos. Amen? I-receive mo na, i-claim mo na, kahit hindi mo pa natanggap. That is the thinking in advance, and that is the act of faith, mga kapatid. Amen? Are you saved? Meron ba kayong mansion sa langit? Meron ba kayong reward sa langit? O hindi ka pa nasa langit, i-receive mo na. I-claim mo na that you are the sons of God. You have a mansion sa langit. Meron ka pang mga rewards sa langit at ibibigay ng Diyos yun. Hindi ka pa namatay, may blessing ka na. Kumbaga, hindi ka papatay, meron ka ng tawag yan, meron ka ng natatanggap na blessing. Kasi ang tao, pag namatay, tsaka may blessing na ibinibigay. Tayo, di pa patay, may blessing na. So, ganun ang nangyari po kay Joshua, mga kapatid. Ang ginawa nila, shouting in faith and expecting victory. Sa tuwing nakikipaglaban po ba tayo? Anong ina-expect mo? Talo ka? No. Ina-expect mo ba baka di ka manalo? Ina-expect mo ba baka lalo akong manghina? No. Kung nananampalataya ka sa Diyos, expect mo ang nananampalataya hindi pinapabayaan ng Diyos. Amen. Kung sa tao ka nagtiwala, matakot ka. Pero kung sa Diyos ka magtiwala ka ng 100%. Sapagkat hindi binibigo ng Diyos ang taong mananampalataya. The Bible said, walang mananampalataya, walang faithful, walang matapat sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Kung bakit alam mo mukha kang pinabayaan, ang tanongin mo sa sarili mo, hindi problema ng Diyos, baka may problema ka sa Diyos. Kailangan mo nga lang isaayos. The conclusion, mga kapatid, obedience to God may not always be easy, but it always leads us to victory. Sa pagsunod sa Diyos, may na po yun. Yung 10%, mahirap pong gawin yun. Pero, isa po yun sa nag-lead po sa atin sa tagumpay. Yung pagbabasa ng Bible, sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of thy mouth, and thou shalt meditate therein day and night. Day and night. It means araw-araw, oras-oras, minuto, aralin mo ang salita ng Diyos, pagbalik-bulayan mo ang salita ng Diyos, ipabuhay mo ang salita ng Diyos. Amen? Mahirap po yun. Pero, nag-lead sa'yo sa victory. Ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Hindi sinabing lagi ka lang present pag Wednesday. Ang sabi ng Bible, manalangin ka kahit hindi Wednesday. Pray without ceasing. Amen? At ang sabi ng Bible, huwag mong kalimutan at kaligtaan ang araw ng pagtitipon. Pag sinabing huwag mong kaligtaan, wala dapat lilipas na isang linggo na wala ka sa Sunday, wala ka sa simbahan. Hindi dapat lilipas yung isang Sunday na hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Merong process, merong timing, at meron pong pagsunod. Tandaan natin, lahat ng utos nandito na. Ano kulang? Ang mga sumusunod.
Amen? Lahat ng pagtutuwid, nandito na. Ano kulang? Susunod. Kung bakit hindi ka naging matuwid, baka kulang ka sa pagsunod. Kung bakit hindi ka pinagpapala, baka kulang ka sa pagsunod. Kung bakit hindi mo na-destroy yung mga walls sa buhay mo, baka kulang ka sa pagsunod. Walang problema sa Diyos. Walang problema sa salita ng Diyos. Ang may problema, yung mga nakikinig na hindi sinusunod at hindi ginagawa ang salita ng Diyos. Amen po? Amen. Ayun pong lahat manalangin. Let's pray.